Association of Tribal Teams itong nakaraang mga araw. At matapos ang 5 araw ng paghahanap, nakita rin sa wakas ang operator ng natabo ng bako sa landfill. Kaninang madaling araw naman, nakita na rin ang nahating katawan ng trabahador na si Pablito Esto. At pasado alas 9 kaninang umaga, ang bangkay ni Rodrigo Olog naman ang nadiskubre. Halos hindi na makilala ang kanilang mga nabubulok na labi sa nakapaligid na basura. Magkalapit lang daw nakita ang mga trabahador, kaya umaasa ang mga otoridad na mahanap na rin ang huling biktima na kinilala lamang na Manuel. Isinisisi naman ng mga residente ang aksidente sa paggamit umano ng pagpasabog sa quarrying site na katabi lamang ng tambakan. Katunayan, nagkabitak-bitak na raw ang kanilang mga sahig at pader dahil sa umano'y pagyanig ng lupa. Malakas po yung po namin kulungan ng baboy. Umangat na po yan bumiak. Dahil sa pagkakasabog. Importante raw na imbestigahang mabuti kung bakit gumuho ang landfill para hindi na ito maulit pa. Kabayan ayon sa mga residente dito, hindi na nila kakayanin pa kung tatagal hanggang sa susunod na linggo ang kanilang kawalan ng kita. Sa pagkatapos niya, yung mga pamilya dito ay humihingi na nga ng tulong para sa konting pagkain habang hindi pa sila kumikita. Kabayan? Well, Atom, kaya naman sila hindi ang pinagbabawalan pa ay baka malagay lalo sila sa panganib, di ba? Lalo ka ngayon, Atom, umuulan ba dyan sa lugar niyo? Oo, kabayan, itong malakas na ulan ay nagsimula mga 30 minutes ago at siguradong makakaantala ito dito sa search and retrieval operations dahil syempre magiging delikado itong lagay ng tambakan. Ito naman sa mga nangangalahig malapit sa lugar, totoo yan, kabayan, na hindi sila pinapapasok para na rin sa kanilang kaligtasan. Pero sadyang mahirap para sa mga pamilya dito kasi talagang kahit isang tuka, yung kanilang nakukuha sa isang araw ng pangangalahig, yun din yung kanilang binambibili ng pagkain. Kaya talagang napakahirap na halos 5 araw na, mag-6 na araw na, ay wala pa rin silang trabaho. Kabayan? So ang pakiusap ngayon ay itigil na rin yung quarry malapit dyan sa tambakan para hindi maulit. Kasi tinatanggi ng local government, yung spokesman ng city ng government of Montalban o Rodriguez na may quarrying, pero kitang-kita naman yung bundok na nauubos na. Totoo yan, kabayan, yung mismong landslide o yung crash slide na nangyari ay may ilang metro lamang ang layo doon sa isang quarrying site. Nakita ito ng ating sariling mga mata at yung mga residente nga sa paligid, kinukwento nila na nararamdaman nila yung pagyanig ng lupa tuwing gumagamit ng pampasabak umano itong mga nagka-quarry sa lugar. Sinasabi nila na posibleng ito rin ang naging dahilan kung bakit gumuho itong landfill. Kabayan? Maraming salamat si Atom Marolio live sa umuulang Rodriguez Rizal. 2 bilanggo ang patay at 2 ang sugatan sa nangyaring riot na kanina sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid Prison. Live mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa nagpapatrolman si Jasmine Romero. Jasmine, ano naman ang dahilan at nag-riot ang mga bilanggo? Kabayan, sa mga oras na ito ay ayaw pang magbigay ng malinong na dahilan ng mga otoridad kung paano talaga nagsimula ang riot sa loob ng maximum security compound. Pero ayon kay OIC Assistant Director for Security Operations, Antonio Cruz, kaninang pasado 1:00 ng hapon ay nagkaroon ng komosyon nang magsaksakan ang mga preso sa Building 13 at sa Calvary Chapel. Nakilala ang isa sa mga suspect na si inmate Leo de la Victoria. 4 ang malubhang nasugatan at agad na isinugod sa MPT Hospital kung saan ang 2 ay agad namatay bago pa man mag-2:00 ng hapon. Ang 2 sugatan ay nailipat na ng ospital sa labas ng compound. Hindi muna inilabas ang mga pangalan ng mga biktima dahil hindi pa rin daw naaabisuhan kasi ang mga pamilya nila. Pero ayon kay Cruz, maaring may kaugnayan din ang nangyaring riot sa awayan ng mga gang. Noong April 18 kasi, kabayan, isa ring stabbing incident ang nangyari kung saan suspect ang miyembro ng Batang Cebu Group. Posibleng ang mga nakisimpatya raw sa suspect na ito ang siyang tumatarget sa testigo na miyembro naman ng PSL o Batang Samar at Leyte Group. After this incident, we are in the process of reviewing our different policies concerning visitations and the goods that are coming in our facilities, and etc. So to ensure that we'll be able to check more thoroughly contrabands that are coming in and institute
second measures so that these things will happen. Kabayan agad namang isinaabla ang mga dormitoryo at hindi mo na pinayagang makaisita ang mga pamilya na nakainig. Balik sa inyo. Maraming salamat si Jasmine Romero live mula sa Muntinlupa City. Itong preso na ang pumuga sa Bureau of Corrections sa loob lamang ng isang buwan. Ito'y mula nang maupo ang bagong Bucor Director. Nagpapatrol si Anthony Taberna. Bumuga ang presong si Giovanni Misa noong March 19, ang araw nang nagsimulang manungkulan si bagong Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo. Bago ito, tumakas noong Marso 18 si Gil Bigso. Marso 22, bumuga si Eduardo Brosas at nitong nakaraang linggo, tumakas sina Jo Marie Fortuna at Michael Bugingo. Tumakas din mula sa Dago Pinal Farm sina Julie Villarem at Brian Servano. Pero nahuli na si Villarem. Lahat sila ay minimum security inmates. They are about to completely serve their sentence, and then later on they will be joining the mainstream of society. Ayon sa Bucor, hindi pangkaraniwan ang pagbuga ng ganito karaming preso sa loob ng isang buwan, lalo't halos hindi naman sila nakakulong. That's what we are worried. Maybe we lack at some point, given that situation, whereby habang nasa labas sila, bigla sila nakatanggap ng information that something happened to their loved ones. And then they're already out there. Hindi inaalis ng pamunuan ng Bureau of Corrections ang posibilidad na ang serye ng pagtakas ng mga preso dito sa Bilibid ay para ipasalubong sa bagong direktor nito na si Colonel Franklin Bucayo para ito ay ipahiya. Pero ano man ang rason, tiniyak ng liderato ng Bucor na malanagot ang mga opisyal na nagpabaya. Sinibaklan ng Biyernes si Security Officer 1 Alfredo Divaras Jr. ang OIC ng Minimum Security Compound matapos makatakas ang isa pang preso. Ayon sa Bucor, bagamat hindi na agad inilabas ang tungkol sa mga pagtakas, hindi ito nangangahulugan na pinagtatakpan at binabaliwala nila ito. Sinuspinde na nila ang living out privilege at may headcount na tuwing 2 oras. Nanawagan ng Bucor sa publiko na tinawag sa pulis pag makita ang mga wanted na bugante. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Patong-patong na kaso ang isasampa laban sa isang lalaki na gumahasa umano sa isang kinidnap na batang babae at patay pa sa batang kapatid nito sa Pasay City. Inamin ng suspect na langus siya sa droga, kaya nagawa ang krimen. Nagpapatrol si Nico Bawa. Agad na aresto ng Pasay Police si Anthony Tabe sa isang follow-up operation sa Ross Boulevard. Umami na suspect na kapagsak sa droga ang pagbuti ng dalawang batang patis ng gabi pa Makati at dinala sa tinutulugan niyang construction site malapit sa Riles San Tren. Nakatakas at nakapagsumbong ang batang babae pero naiwan at napatay ng suspect ang kanyang 6 anyos na kapatid. Sagot po ako sa pinagpagawa na Nabawi ang sinturon na ipinangsakal sa biktima si Junjun. Tinangkaraw ng bata na sa puluhan ng ate niya nang gahasahin umano ng suspect. nagsisigaw po yung lalaki. Kaya ang ginawa ko, binigti ko na lang po siya ng sentron. Inaalam pa ng pulis sa ang sumbong ng biktima na nilaso na ng suspect si Junjun. Hindi naman kinasuhan ng mga katrabaho ng suspect. Kwento nila na uwian na sila ng mangyari ang krimen, ipinakilala raw ng suspect na mga pamangkin niya ang mga bata. Ang naging kasiyahan nila, pag merong nakikita, kakanta, sasayaw, panlibang nila. Ay naman sa ama ng mga biktima, lalo niyang iuwi na sa probinsya ang kanyang pamilya. Hindi naman niya mapigil na sisihin ang sarili sa nangyari. Nagsisipring niya sa sarili ko. Ano sa lang pa ng mga bata. Nakatakdang sumailalim sa counseling si Mang Nando at ang kanyang pamilya. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Sa namang 3 taong gulang na batang babae ang pinagtangkaang tukutin sa Maynila kanina. Pero nakakotek agad ang suspect na pumamahaw at iyak ang biktima. Exclusive sa Patrol, Gretchen Marala. Alas 9 ng umaga kanina nang lumabas ang magkakaanak sa kanilang bahay sa Abad Santos sa Manila para magpapresko. Ayon sa lolo, naglalaro raw ang kanyang 2 apo habang kausap naman niya ang kanyang anak. Pagkatapos, bigla na lang umiyak ang kanyang apo. Tayo ko, tago na ng bata. Iyak ako. Kaya nila ko, hindi ko na siya. Bebenta raw niya yung bata.
Tatakas po sana ang suspect na nagpakilalang si Ceci Lozano. Pero agad din siyang nahuli ng mga responding barangay tanod. Nasa trabaho ng anak ina nang malaman ang nangyari sa anak. Gusto ko pong pakain niyang harap niya. Siyempre, kawawa naman yung ibang mabibigyan ng bata. Sa presinto, kung ano-ano na ang sinasabi ni Lozano na tila may depensa sa pag-isip. Pero ayon sa mga residente, nagbabago na ang suspect dahil maayos sa magaliga itong nakausap sa barangay hall. Kaya namin yung pistol na nagawin ay for medical examination. Kakasuhan ng attempted kidnapping si Lozano. Ayon ng pulisya, huwag pabayaan ng gawin ng isa ang mga bata sa labas ng bahay. Pamayanan din sila ng huwag sa